Good morning, guys! Today is April 7, Sunday ulit. So, we'll try to vlog as much as we can para naman ma-share namin sa inyo yung aming, or not everyday, yung mga simple days lang naman namin na pag wala kaming pasok. So, grabe yung init ngayon. Sobrang init. So, ngayon, naka-ready na kami. Paalis na rin. But I just want to show you a few things na nabili ko and nabili namin ni Carl. First is yung bumili kami ng case for our Osmo Pocket 3. Kasi last time, nilalagay lang namin siya dito sa parang yung pouch ko lang, yung regular pouch. Tapos ilagyan lang namin ng parang soft towel sa loob para hindi siya, alam yun, safe pa rin siya kahit na ilagay sa bag. And then, yun nga, for the meantime, ito yung pinaglagyan namin last time. But, sabi namin, bibili kami talaga ng case for it para pagka, syempre, pagdala-dala namin siya sa labas, hindi kami mag-worry na kahit nasa loob siya ng bag. Yung, syempre, it's a gadget, hindi siya pwedeng basta-basta ilagay sa bag na hindi naman tama yung storage niya. So, we bought a case for it. And maganda yung nakuha ni Carl. Si Carl yung pumili nito. I'm not sure kung anong tawag exactly sa ganitong case, but ano siya, parang hard case siya, hindi siya napipindot-pindot basta-basta. So, it's perfect kapag ilalagay siya sa bag, kahit na may mga kasama siya sa bag, hindi siya basta-basta, alam mo yun, yung maka-crush. It's safe, and then, yung ganito yung loob niya, so parang velvet yung loob niya. So, madulas siya, smooth siya, hindi niya masascratch yung device. Although, the device comes with a case naman, pero syempre maganda pa rin na yung mismong loob niya is not going to damage or scratch yung mismong unit. So, ang ganda nung nakuha ni Carl. So, black lang din yung kinuha namin para all black siya. And yung isa, may nabili kami, gamit ko kasi siya, yung stand niya or yung mini tripod. Kasi diba dun sa Creator Combo, may kasama yung mini tripod. So, may nakita kami exactly the same sa Lazada lang. It's worth less than 200 lang. Sobrang mura. Tapos, katulad niya yung mismong stand na kasama sa Creator Combo ng Osmo. So, maybe I'll just insert the picture here para makita nyo for reference. Ganyan-ganyan yung kasama dun sa Creator Combo. So, natuwa kami kasi at least, diba, katulad siya. And, ang liit lang niya, so madali siyang dalhin. Kasi yung ginamit namin last time, yung Ulan Zico na medyo matangkad kasi yon. Matangkad siyang tingnan kapag yun yung gamit namin. But, etong gamit namin ngayon, mababa lang siya. So, hindi siya ganun kataas. So, yun yung nabili naming mga accessories for our camera. And then, I'm so happy kasi nag-sale yung Real Techniques na brushes, which I'm really eyeing for. Matagal na siyang nasa cart ko, pero hindi ko siya ma-check out kasi nga mahal. Parang nanghihinayang talaga akong bumili ng mga makeup brushes kasi alam ko naman may mga affordable brushes akong mabibili. And yung mga nagagamit ko talaga before is mga affordable lang yan, mga OVW, yung mga brand ng mga brushes na ginagamit ko before. Before I purchased yung Happy Skin X Marge na brush set, which is this one, ito yung regular size kasi nag-release sila ngayon ng travel size, yung mga minis lang talaga, but hindi kasama or hindi lahat nung nasa original nilang set ay nandoon. So, parang 4 lang yata yung nandoon. Yung wala doon is yung foundation brush. Ito yung walang katumbas na mini dun sa nilabas nila. Which is kinda sad kasi sana kung nag-release sila ng travel brushes or travel size nung kanilang brush set, sana lahat merong ganong katumbas, diba? 5 kasi talaga siya plus yung sponge. But yung release nilang travel size, ito lang 4. Wala yung foundation brush. Kaya medyo nalungkot din yung iba kasi I'm not sure kung lahat majority. Pero kung ako, malulungkot ako kasi useful talaga tong foundation brush. So, hindi ko alam kung bakit hindi nila isinama to. 4 lang yon, and that costs around 1,500 yata. Kasi ito, nasa 2,500 if I'm not sure, or 2,000. Pero nabili ko siya for around 1,600 kasi nakuha ko rin tong set na to nung nag-sale sa, I think, Shopee ko yata nabili to. So, ito yung pinili ko over yung Real Techniques kasi meron akong gusto rin sa Real Techniques na set din. I'll insert the picture here na lang kasi hindi ko matandaan yung kasama doon. So, ayan yung gusto kong bilhin. Pinagpipilian ko itong dalawang to, yung Happy Skin brush set or yung ito nga, yung from Real Techniques. Pero gusto ko kasi yung aesthetic
aesthetic nito. Gusto ko yung color niya kasi it's a combination of dusty pink tapos gray. Ang ganda lang ng aesthetic niya, 'di ba? So, I chose this one over yung Real Techniques. And, mas marami kasi siya. So, 5 plus yung sponge. So, sabi ko, sige, parang mas sulit naman to. And, nakuha ko siya for 1.6 nga. Kasi yung Real Techniques, mga nasa 1.2 yata. 1.2 yung original price nun. So, ito na nga. Bumili ako ng travel size ng Real Techniques kasi they were on sale. Sobrang bagsak presyo talaga. And, sobrang sulit. And, sabi ko, magagamit ko naman talaga siya even though I have this one, yung Happy Skin na brush set. I can use these ones, yung mga mini brushes or yung mga travel size brushes whenever I travel. Or kahit naman hindi, feeling ko it would really be convenient to use kasi nga with its size. Kaya sabi ko, kahit hindi ako nagta-travel, kahit nag-makeup ako dito lang sa bahay, and I'll show it to you. Sobrang happy ko talaga. So, I got this one, yung 10-piece travel fantasy mini brush kit. So, 10-in-1 total face kit, travel bag included. So, meron na siyang bag. Sige, open natin. Ito for concealer, for powder, for blush, for contour, and for shadow. Ito, kararating lang talaga nito sa amin. Kaka-deliver lang. So, sabi ko nga, before kami umalis ni Carl, unbox ko na siya, but I already unboxed it. Tinanggal ko na siya dun sa plastic niya, dun sa baba. Kasi I don't bring packages here inside our room. Kasi I find it, syempre, hindi ko alam kung saan siya ipinatong or inilagay. So, syempre, for safety purposes na din. So, ito is for face and eyes technically. So, ito yung mga face brushes. Wow! I had Real Techniques brushes before. As in, nung nagsistart pa lang ako mag-makeup. Sobrang bata pa ako noon. As in, mga teenager pa lang ako. Sa kagustuhan ko or sa love ko for makeup, I bought. Kasi usong-uso talaga yung Real Techniques brushes before. So, ito yung kanilang mini medium sculpting brush. Ang cute-cute. Liit niya talaga. As in, parang almost ka-size lang siya ng thumb ko. Ang cute. Feeling ko okay lang naman. Hindi naman siya, hindi ako maninibago sobra kapag ito yung gamit ko. Oh my gosh. Ang ganda talaga ng mga quality ng Real Techniques. And then this one naman, yung mini, contour brush. Ito pala yung, siguro for powder contour to. Ganun lang din. Ang cute. Hindi ko siya gaganunin kasi nilalaban ko muna to. So, kayo rin kapag bumibili kayo ng mga brushes, wash nyo sila. And from time to time, if you can wash your brushes weekly, i-wash nyo siya. Pero, to be honest, ako hindi ko siya weekly. So, every 2 weeks. Ito naman is yung mini multitask brush. Medyo malaki naman tong head nito. So, pwede to for all-around powder. Ang ganda. Sobra. Yung kanilang mini expert concealer. Oh, wow! Gusto ko yung mga concealer brushes kasi lately, I blend my concealer using brushes now. Before kasi, diba, finger lang talaga yung pang-blend ko. But I find na maganda rin yung effect talaga if you use a good concealer brush. So, I'm excited to use this. And then, hindi ko na iisa-isayin itong mga to. Baka magtagal tayo. So, these ones are for the eyes. So, yan, pag mag-a-apply ng eyeshadow, meron ding spoolie for your brows. Meron din ito for your brows, but I think you can also use this for eyeliner. So, yan. Imagine 10 pieces of brushes. I got this for 830 something lang, but its original price is 1,000 plus. So, diba? Sobrang laking sulit talaga. And I got another set. Bibilisan ko na. Baka nag-iintay na si Carl sa baba. So, ito naman, this is their mini brush duo for foundation plus blush. So, ito, original price niya is 500 plus. But, I got this for only 480 something lang. So, sobrang sulit talaga. So, in total, instead of paying around 1,500 for these two sets, I got them for only 1,000 pesos. Dalawang sets na ng brushes yung nakuha ko. Kaya, so happy. Kaya, sabi ko, I have to share this sa vlog. So, abangan nyo na lang ulit kasi by now na nanonood kayo, baka hindi na siya on sale. By the way, bumili talaga ako doon sa Real Techniques na Lazada mall nila. So, doon kayo bumili kasi maraming mga nagbebenta ng Real Techniques brushes, but yung iba sobrang mura, mga 100 plus lang. So, I don't think those are original Real Techniques brushes. So, I suggest you check out yung Lazada mall mismo ng Real Techniques.
para sure kayo na authentic yung makukuha nyo. So, abang kayo kasi may mga nabasa nga ako sa comment na ito daw set na to nakuha nila for 600 lang. 600 pesos something. Ako 800 pesos ko siya nabili. So, I think magsisale pa yan. So, abangan mo talaga. Huwag nyo bibili ng regular price. So, abang talaga kayo ha. Huwag kayong magmadali. So, ito naman, yung sa Duo, this is their Mini Expert Face Brush. Parang meron naman siyang katumbas dito. Wala. So, ito, Mini Expert Face Brush. So, pwede yan sa mga cream blush. Ayan. And then, ito, parang magkatulad ba sila? Yeah. So, I have 2 multitask brush. So, magkatulad sila nitong isa. Okay lang, di ba? I can use this for powder bronzer or powder blush. Pwede rin naman. I'm so happy. So, I got these 2 sets again for 1,000 pesos only. Kasi meron pang, marami kasing vouchers ang Lazada. But by the way, I am not an affiliate of Lazada. Sinishare ko lang talaga sa inyo kung saan ko siya nabili. And kasi, sa totoo lang, marami talagang vouchers ang Lazada. I suggest talagang mag-abang kayo if you're eyeing to get this as well. So, abangan niyo yung sale kasi sobrang talaga, sulit. Kaya sabi ko nga kay Carl, bumili ulit ako ng brush. I actually didn't tell him na bibili ako. Pero nung nakita ko talaga na sobrang sale, chinek out ko talaga agad. Hindi na ako nag-isip. So, I just told him after ko i-check out. Oh no! Kaya ba, ganun ba kayo? Yung mga may asawa na rin dyan, or kahit boyfriend or partner, do you also tell your partner na pag may binili kayo, or medyo malalaking purchase? Kasi for me, 1,000 pesos for brush sets, that's kind of a spend, a purchase. So, sinabi ko talaga siya, ganun kasi kami ni Carl, nagsasabi kami sa isa't isa if we're buying something, especially pag yung medyo may kamahalan. Ito pala, may kasama siyang bag, yung 10-in-1, yung 10-piece brushes. So, I can put this all here. Diba? Lalagay ko na lang siya kapag nalabhan ko na. Ganda rin, no? Parang, anong tawag sa ganito? Holographic ba yun? Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. So, that's it. We're going now. Magla-lunch muna kami. Yung agenda namin today. I was supposed to get a pedicure, pero yung salon na kung saan ako nagpapa-pedicure, meron kasi ako doon talagang trusted na siya yung talagang gumagawa sa akin. Pero hindi na daw siya nag-work doon, so sabi ko ayoko namang magpaano sa iba kasi medyo maselan ako. Kasi ayoko na nasusugatan yung paa ko and gusto ko nalilinis talaga siya. So, if I find someone na doon ako hiyang and alam niya na yung kung paano linisin yung yung kuko ko, doon na lang ako bumabalik. Kaya, nasad ako kasi wala na yung, hindi na nag-work yung kung saan ako nagpapalinis lagi. So, cancel muna yung pedicure today. We'll just have lunch and then later at 3 p.m. mag-church ulit kami ni Carl. And then, I think kailangan din namin mag-grocery kasi kulang na yung mga stocks namin. So, I think that would be the agenda. So, come on. We'll take you with us through our day. Back here in the car na. So, nag-lunch lang kami. Quick sa Marugame Udon. Ang favorite na kainan ni Carl.
Medyo busog kasi ako kanina kasi medyo heavy breakfast kami. Kaya parang hindi ko masyadong nasulit yung food ko. Pero si Carl naman umubos. So, yung usual order namin, usual na order ko doon is yung beef yakiniku doon. And si Carl naman yung udon. Udon na noodles. Pero, yung in-order namin is yung noodles lang talaga. Yung kake udon ba ang tawag? Kake udon. Tapos, nag-curry rice lang si Carl. So, nakakabusog talaga pag doon kami kumakain. Usually nga, nag-order pa kami ng mga sides, yung mga tempura. Pero, sabi ko sa kanya kanina, wag muna. Kasi, ako nga, medyo busog pa ako. Pero, 2 PM na rin kasi, puro heavy lang talaga yung kinain namin. So, ngayon, parang gusto ko kasi mag-dessert kasi parang medyo na umay ako. So, mag-Burger King na lang kami. Sa Sunday muna kami before kami mag-church kasi medyo may oras pa ulit kami. So, ngayon naman mag-dessert muna tayo. Meron silang caramel, diba? Yung sa Burger King, caramel sundae. Ano siguro. Pero masarap din yung sa Joy. Kaso, parang okay na sa akin yung caramel sundae. Ikaw, ano sa'yo? Chocolate. Masarap ang sundae ng BK. Meron kayong caramel sundae? Yes po. Isa nun. Ano pa po? Saka isang chocolate. Po? Chocolate sundae. Additional po? Wala na. Yun Ito lang. po, 110. Okay. 110, so ibig sabihin 155 ang isa. Mahal na pala ang BK na sundae. 55 ang isa. Mas mura pa yung sa Jollibee na yung cookies. Yaman? Yaman. Kala natin 30, 35, 40 lang. Ganun na pala ang presyo ng sundae ngayon. Okay lang. Parang gusto ko kasi yung syrup lang. Ayoko na may mga toppings. Okay, here it is. Caramel sundae. And then, lipat mo nga yung phone mo sa dyan. Tapos, chocolate naman kay Carl. Diyan na lang muna tayo sa parking, no? Para makain muna natin yung ice cream natin. Where's yours? Okay pa rin naman yung ice cream nila kasi gusto ko yung sundae nila. Hindi siya yung mabilis matunaw. Ito maano pa siya, oh. Talagang thick yung ice cream niya. Okay, so doon na kami sa church and now mag-grocery lang kami. Dadali natin? Yes. Okay. I'm gonna bring this one. Taste. Bagong flavor daw. Bagong chocolate. Free taste. Oh. Ano to? Bagong. Paki? Ano? Bili ko din. Hindi ko din. Parang Ito na lang. ito? 7 packs na lang. Maliit to. Maliit. Ito na lang. Yan na lang? Gusto mo din try ito? Full wheat siya. Pak. Masarap to. Belgium chocolate flavor. Bago niya to, miss? Bago. Meron din silang Bago daw nila to. Sarap. Try natin.
Ito kasi usually natin binibili, no? Mura kasi ito. 128. 6 No, 3 boxes to. 128, 3 boxes. Ito na lang pala yung kukunin namin. 167.50. Thank you. Yan. Thank you, miss. Kesa yung box 53, diba? Ayan, 127, 7 packs na. Pero hindi siya ganun kasing rami nung nasa box. Wala pa tayong 30 minutes na grocery. Napakabilis lang. Pero, may parking fee na agad. Mahal ng parking fee dito, 30 pesos. Mahal na yun kasi sa iba, ano lang, 20. Pero, mahal na talaga. So, ngayon, babiyahe na kami. And then, magko-coffee na lang kami around malapit sa amin. May alam na coffee shop si Carl. So, doon na lang kami para... Wala kasi kaming maisip dito around sa Nuvali area. Kasi puro mga cafe talaga dito. Yung Starbucks. Ano pa ba dito? Coffee Bean. Medyo hindi na namin... Wala na kaming maisip na gustong drinks doon. Tsaka matao. Kasi gusto namin ni Carl yung cafe na tahimik. Wala na kasing, parang wala nang tahimik na Starbucks, Coffee Bean, or yung mga kilalang coffee shop. Parang wala na kaming mahanap na yung tahimik lang, yung magandang mag-chill, mag-relax. Kasi syempre pagka ganito, yung weekend, diba, sobrang daming tao talaga. Kami prefer namin ni Carl yung ano sabihin cut. Kasi Ano ba yan? Nasamid na ako. Alam ko mo na kasi ng water. kasi itong hangin, nalalangap ko yung hangin. Ano ba yan? So ngayon, chine-check ni Carl yung traffic. If saan kami dadaan. Kasi ganyan kami lagi. Ever since nausuhan ako, actually si Carl, ano siya, talagang magaling siya sa directions. Lahat ng pinupuntahan namin kahit gano'ng kalapit. Kahit yung normal day-to-day namin na galing work, uwi ng bahay, minamaps namin yun para lang makita namin yung ETA. Kasi, malaking bagay, hindi mo na masabi na grabe kasi mag-traffic kahit saan. So, para makalculate mo rin yung time mo, alam mo kung saan ka dadaan, or kung magpapalipas ka muna ng oras kasi para humupa yung traffic. So, malaking bagay yung map. So, yan. 30 minutes lang na from here. Saan tayo dadaan? Sa Eton pa rin. Okay, so 30 minutes. So, excited ako kasi maganda daw yung cafe doon. So, tingnan natin mamaya. So, andito na tayo. Ayun yung coffee shop na pupunta natin doon. Coffee Grind. So, magpa-park lang kami ni Carl. So, dito siya along sa Halang, Calamba. Sa may creek side. What is this choice? Okay, versus choice and Cappuccino. Sarap naman siya. 85 pesos lang to.
lang. 85 Ah, lang. 80 pala to. 80 lang yung cappuccino. Yung barista's choice is 85. Mura. Tapos ang laki na ng size niya. Parang 20 na to ng Starbucks. Hi again! So it's now 7:05 in the evening and we are finally home. So saglit lang kami dun sa cafe, parang hindi yata masyado nagustuhan ni Carl yung drink niya doon. But anyway, I'm going to fix our grocery. So ilalagay ko sila dito sa mga boxes. So dito namin nilalagay yung mga snacks namin kasi we love midnight snacking. Yun yung guilty pleasure namin ni Carl na palagi namin ginagawa or most of the time namin ginagawa. But we enjoy it kasi yun yung bonding namin. Kasi nga, ever since we got our TV, hindi ko yun na-share sa vlog yata, but we got a TV. So, ever since na nagkaroon kami ng TV, madalas na kaming nag-movie night and na-enjoy namin talaga siya. Kaya, hindi nawawala yung mga snacks namin every time na nanonood kami. So, kaya ma-limit din kami bumili ng snacks because, yun nga, mahilig kami mag-movie. Anyway, yun, ilalagay lang natin sila dito sa boxes. And pasensya na kung naririnig niyo yung electric fan. Binuhay ko siya kasi mainit dito sa kabilang room. So, I'm just going to put the camera here. Pasensya na magulo yung room na to kasi hindi at okay yung lighting dito. Kasi, this is parang hindi naman storage, but where we keep our clothes. So, dito yung mga, hindi ko na ipapakita kasi magulo talaga. So, kita niyo yan, maraming mga random stuff here na hindi lang sa amin. Some of them ay dito sa bahay talaga. So, huwag niyo nang pansinin yung background. I'll try to look for some good angle. Diyan ba? Parang ang dilim. Yan, kita niyo yung mga damit namin. Anyway, huwag nyo nang pansinin yan. Ayan, so I think okay na yan. We just got yung mga regular namin mga binibili, mga tissue, sanitary pads, wipes, and my soap. So, ito, hindi ko nilalagyan dito kasi mga toiletries namin yan. So, mga ilalagay lang natin dito ay yung mga snacks. So, ang gulo niya. So, actually, sobrang gulo nang hindi organized yung aming mga snack box. But, that is how it is. Ang gulo talaga. So, yan. Ayusin ko na rin at the same time. But, hindi nyo na makikita yung sarili ko na lang yung makikita nyo. So, as I restock our grocery boxes, may share lang din ako sa inyo kasi while we are on our way home, nag-usap kami ni Carl kasi may nakita akong random post sa Facebook na it's actually parang famous yata sila. I'm not going to name na rin. Pero alam kong known celebrity naman yung girl. And sabi dun sa post na they filed a divorce, ganyan. But they are co-parenting kasi may anak sila. Na-open ko lang kay Carl while we are on our way home na sabi ko, nasasad ako sa ganong mga stories kasi iniisip ko lang, I'm really curious kung paano nangyayari yon. Kasi, I mean, nagtataka ako especially kapag naghiwala yung couple. I mean, we're talking about married couples here, ha. Naghiwala yung married couple, they decided to get a divorce or to get an annulment. Tapos, okay naman sila. Parang their relationship is not really okay, as in okay, but they're kind of civil kasi kapag, especially pag may anak sila. Medyo nasasad lang ako dun kasi parang I'm wondering if okay naman sila after their separation. Parang inisip ko, necessary ba talaga yung separation if they can be okay after their separation? Parang ganun lang yung inisip ko na hindi ba kayang i-work out yung relationship nila since okay naman sila after na separation nila. Parang random thoughts ko lang naman. Kasi sa akin lang parang napapansin ko. Well, I'm not really saying na, I mean, this is like being normalized. I'm not saying that. Pero napapansin ko siya madalas na
parang yun nga na yung culture natin in terms of family nagbabago rin. Kasi nga yun, napapansin ko na many couples are getting separated, ganyan. Tapos may anak pa sila. So, parang napapansin ko na medyo nagiging trend yun. Well, I understand na iba-iba naman talaga yung sitwasyon ng bawat couples. Pero yun nga, naiisip ko na parang nawawala yung essence ng family or essence ng marriage. So, medyo nasasad ako doon. Kaya, wala, na-share ko siya kay Carl while we are on our way home. Sabi ko nga, bakit kaya ganun na kung kaya naman nilang maging okay sa isa't isa, bakit hindi nila nagawang i-save yung relationship nila, diba? Lalo na pag may mga anak. Kasi, syempre, naaawa ko sa mga may mga anak. Syempre, yung mga anak nila, magiging iba rin yung sitwasyon nila. Well, things are different. Relationships are different, are very unique. But, that's just what I think. That's just my thoughts and opinion. Wala, nalulungkot lang ako. Kaya siguro may mga couples na they decide not to get married yet or they don't prioritize marriage at all. So, yun lang. Medyo nasasad talaga ako sa part na yun pag naiisip ko. But, on a lighter note, I also want to share na this month, we are going to celebrate our first wedding anniversary namin ni Carl. So, we got married last April 30, last year, 2023. So, this year, it's going to be our first wedding anniversary and ang bilis ng panahon. Parang medyo fresh pa rin yung kasal namin. Well, hindi naman as in like yesterday or last month lang, but parang bilis talaga ng panahon kasi alam mo, hindi ko inakalang na 1 year na pala. Parang ang bilis-bilis talaga. So, yeah, I think mas marami akong i-share sa vlog today. So, basically, yun lang naman talaga yung mga madalas namin ginagawa pag day off namin ni Carl. And madalas, once a week lang ang off namin. Kasi, on Saturdays, merong pasok si Carl. Ako naman, meron akong pasok sa MA ko. But, every other Saturday siya. So, pagka may pasok ako on that week, like yesterday may pasok ako, ayun, so isang araw lang yung day off ko. But, if wala akong pasok on that Saturday, on that week, ayun, meron akong weekends talaga, yung 2 days na off. But, yeah, that is it. Sana na-enjoy nyo yung vlog na i-share namin today. And hopefully talaga magtuloy-tuloy yung mga vlogs natin. I'm really glad to be doing this. Tingnan nyo, sobrang pawis ko. But let's appreciate my makeup. My base, ibang klase yung base ko. Hindi ko napansin na hindi ako masyadong nag-blot with tissue. Hindi naman ako oily, but I'm more of sa normal skin type. Dry to normal, ganyan. Pero kasi, yung base na ginagamit ko before, yung Get Ready With Me na skin booster, yun yung ginagamit ko before. With that, parang mabilis mag-oil yung skin ko. But, with this, yung bago kong in-apply, I'll just share on the next vlog. Or, basta i-share ko sa inyo soon. Parang, ang ganda niya and mas may coverage siya. Mukha akong parang skin tint or foundation, pero wala yun. As in, yun lang. So, I'm going to share that soon. Sige, baka malobat na ako. Thank you so much for watching and on to the next vlog. Bye, loves!